Yung mga, ano sir, yung mga encounter sa mga tipo-tipo na wanted ako doon. Wounded ka? Ito naman ito dito. Yan, yan yung mga scars of war na ito. Tapos sa, ano, sa sumisip. Wounded din ako doon. Pero sandali ikwento mo nga kasi normal, di ba? 10 kayo. Normal, ano normal na buhay nyo? Ano bang mission nyo? Ano bang ginagawa ng normal na grupo ng Abu Sayyaf? Na normal na araw, ano ba yung pakay nyo? Yung pagka-normal ng mga situation, sir, minsan, yung mga, siyempre ako, wala rin akong kasamang mga ibang tao. Mga pamangkin ko lang, first cousin. Ito, yan. Ano lang, talagang solid lang na grupo, solid family. Na, kasi minsan, parang wala rin akong tiwala sa mga ibang, yung iba na yung pumasok, ibang lugar na pumasok, baka hindi na natin alam, baka may ibang may isip. Alam mo na yung... Tapos, yun din ng madalas kong kasama yung mga pag halimbawa may mga gera na yun sa bilang grupo, so bila. Sabay yan, basta yan ang standard na kasama ko lagi mga pamilya. Pero ang tinatanong ko, parang sige, araw-araw kayo magkakasama, pero anong ginagawa nyo sa araw-araw? Kasi may nagbibigay ba ng command sa inyo o wala rin, sir. May sarili kayong... Wala rin, sir. Kasi yung mga iba, pag normal ang situation, punta rin sa rabelan nila, alam mo na. Tapos yung may mga magkupras. Minsan, naabutan na kami ng mga maling, yung mga negative na, yung mga maling haka-haka, yung mga badges na, ayun, malapit yung operation, malapit yung patrol, ganito. Iilag kayo ng may plano yung mga ganun yan. Yung iba nagmamadali, minsan yung iba iniwan na yung nagbihis, iwan yung mga yun, yung mga trabaho yung pangpirahan yung mga yun yung normal nyo? Oo, yun yung normal naman. Pero yun nga, tuloy-tuloy lang yun, tuloy-tuloy. Meron ba kayong mga nag-aaral ba kayo sabay-sabay ng Quran? Nag-aaral-aral ba kayo? Nagte-training ba kayo? O wala lang, tuloy-tuloy? Wala, sir, wala. Parang araw-araw lang? Wala, sir. Kasi yung sa mga sa mga pag-aaral, kasi ang man yung mga Muslim, di ba, yung pag Friday yan, halos lahat yung mga Muslim nagsimba sa mosque, mga Friday. Isa na rin dyan sa pag normal ang mga situation namin, punta rin kami sa mosque, makihalo sa sa area, magsimba sa mosque. Pero pag medyo parang may bad news ng konti, hindi na kami lumabas, doon na lang kami nag-Friday sa, yung kaming grupo na lang, maghanap na lang kung sinong qualified na tayo na mag-ano sa inyo. Oo. Kung baga nag-lecture sa Pero hindi kayo nag-offensive na kayo lang? Oo. Nag-offensive ba kayo sa laban sa military na kayo? Hindi, sir. Hindi, sir. Ano lang? Tambay, yung na lang. Yun lang. Maliban lang, pag kami na talaga yung inatake? Inatake, oo. So yung encounter mo, puro inatake kayo? Oo. Kami yung inatake. Kayo yung inatake? Oo, sir. At kung inatake kayo, talagang dugong yakan ng lalabas. Na tapang. Walang ganun, sir. Siyempre, wala. Depensahan mo yung mo. Walang choice, sir. Oh, mag-alis ka man, kitang-kita ka, lalo na. Alam mo na yung mga raid. So yung wounded mo, raid kayo? Sa tipo-tipo ito, sir. Na-raid kayo o? Hindi. Yung panahon na yun na yung parang cut ata yung cut yung BBL ba yun? O naman to, sa gera pa to ng Yun. Tapos yung pangalawang tama ko. Mga 6 na buwan lang sa pagbaba ko sa sumisip. Bago ka bumaba, na-encounter ka? Oo, yung ganyan. Kasi matagal na kami hindi magkita ni na FI, Rudy Indama. So sabi ni NJ, sabi niya, dalaw muna tayo kay FI, matagal na tayo hindi magkita. Ayun, parang naghalo kami. Punta kami ng mahigit kami ata ng 30. Punta ng sumisip,
punta kay FI. Tapos? Magkita kami doon. Tapos, nagtambay kami, hindi siguro ng mga 20 days. 20 days doon, sir. Nabutan kami ng malas. Nabutan ng operation doon. Yun, ano. Kasi ang normal na buhay mo, kung hindi ka kasama ni FI, wala lang, doon lang kayo sa Albarca. Oh, yes, sir. Doon lang kami sa Albarca. Minsan, pag may kailangan sila, nung hindi pa sila umalis sa Kurenlem, sa babaan ng tipo-tipo, kami yung pupunta doon. Pag ganyan lang, tawid-tawid, Albarca. Yung Kurilem na encounter, kasama ka? Ha? Yung Kurilem na encounter, kasama ka? Wala, nasa tuburan kami, sir. Sino yung mga kasama ko kasi yung napalaban doon eh? Oh, wala, sir. Nasa tuburan kami. Sino yung kalaban doon? Sina FI yun? Sina FI. Yung Kurilem na yun? Oo. Medyo madugo yun. Baga, mga dati kong tropa yung napalaban. Kasi nag-away kami yung panahon na yun, nag-away kami ng mga ISIS. Di ba, nung lumabas na yung ISIS, ang ISIS, ang karamihan, sir, kasama rin ni FI. Hindi, ganito yan. Dumating yung Malaysian, apat na tao. Sina Anas, Gandal, kalimutan ko yung pangalan ng, dalawa, si Omar ata yun, isa. Tapos, pagdating dito, alam mo naman yung mga yung situation ng Basilan, kahit tawag sa amin na lumalaban sa mga tropa na mujahidin. Kundi rin napilitan, ayaw rin namin na gera-gera na lang kasi gusto rin namin na tahimik. Pero simula pagdating ng mga yon, na gusto nila, naghanap na agad ng away. Ganun, sir. Tapos, yun, ayaw ni FI sumang-ayon sa gusto ng taga-Malaysian, nag-iba sila. Nag-iba kay FI. Pag nag-iba kay FI, itong mga iba na mga kalokohan nila na iniwan yung mahabang pagsamahan nila ang leader nila, si FI, sumama sa bago nilang leader, si Anas, yung taga-Malaysia. Hindi si Isnilon? Si Isnilon yan sa, sa Lantawan mo, sa Wala pa si Isnilon. Minsan, dati dito rin si Isnilon. Pero nung panahon ng ISIS na yun, wala pa si Isnilon, kay FI talagang dumating yung Yung Malaysian. Kumupkop yung mga, sa mga Malaysian. Oo. Tapos yung tatlo, umuwi dito ng tuburan, uyak sila. Hindi ba ranas ng gera sa mga 105 ba lang. Parang ayaw na nila. Yung mga Malaysian? Oo, yung dalawa gustong umuwi. Umiyak. Nag-isa yung natira, si Anas, yung namatay sa area namin. Tapos yun, sumaparit na yung kasama ni FI, punta ng ISIS. Tapos sila yung magdala ng black flag. Yun na. Anong year na to? 70 mga 15, sir. 2015. 15. 2 years bago... 17 man kami bumaba. Mga 15 talaga. 15. Kasi 2016. Yun, separate na kami. Kasi pag doon sila sa amin sa, yung barangay ko, Makalang, sa Albarca, doon man yung mga ISIS. Kami na yung lumayo, yung may-ari ng lugar, sir. Kasi parang iwasan din namin yung mga kaugalian, yung mga prinsipyo nila, yung mga tinatanong, yung mga taga doon, kung saan galing, tapos yung mga daanan, pinatakpan nila, pinapaikot ng mga tao doon. Hindi man kami magkasundo. Tapos nabaril na ng mga ISIS yung pinsan ko, dalawa, sa Danapa, taga barangay Danapa. Magkalaban man kami ng ISIS doon, sir. Bago ako nakababa. So talagang, ikaw kasi nandun lang dahil may karido kayo, tapos pinasukan kayo ng ISIS, bulabog talaga ang... Bulabog talaga, sir. Oo, bulabog talaga. Parang watak-watak yung isang grupo. Napunta na ng ISIS, napunta na kay FI. Kasi ibang na sila. Tapos, meron na yung kasama nila, nakapunta na sa amin, kina NJ. Tapos kami ni NJ, nagsama na kami.
nung kayo ni NJ nagsama, ano ang kwan nyo? Hindi lang, normal lang kami. Normal lang kami. Kasi dati pa yun, simula ng buhay pa yung brother ko, ganun din. Nilakad si NJ. Kung hindi rin malayo masyado, sasama rin kayo. Kumbaga hindi kayo, kwan ba, hindi kayo radikal na radikal. Oo, ganun. Kasi ISIS, iba yung pagka-radikal ni ISIS, di ba? Iba sir. Tapos yun, maging napag-away, napaggera kami ng mga ISIS. Kasi pinatay nila yung pinsan ko. Kasi yung batas ng ano sir, yung mga ISIS, halimbawa, ako, kahit kami alam nila kumakalaban din sa mga tropa. Pag may kapatid ako, may mga pinsan kami, kamag-anak, mga PNP, barangay captain, ayaw nila ng mga ganun. So anong gusto nila? Yung gusto nila yung puro, yung talagang walang mga connect sa barangay, walang connect sa PNP, walang connect sa mga tropa. Paano? Ako, bayaw ko, sundalo. Asawa ng ate ko. Tapos, bayaw mo sundalo? Oo. Tapos si ate ko, barangay captain, kapitana dati sa Makalang. Hindi talaga pwede na magkasama mo ISIS. Oo, hindi sir. Pinagbawalan kami kaya walang tiwala kasi utak daw din kami ng mga nasa gobyerno. Kaya ayaw nila ng mga ganun. Iba yung ano nila, iba yung sa amin wala. Kahit pa ano nang meron diyan. Okay, importante kasama. Pag dating oras na may problema, para marami kang kasama. Kasi kayo yung nagpipinta kasihan, gano'n. Oo. Yes, sir. Ikwento mo nga, sige, bago tayo mag-ano yung pagbaba mo na, pero ikwento mo yung prinsipyo ng pinta kasihan. Katulad nyo ni NJ, paano yung pinta kasi sa inyo? Obligado kang tumulong sa kanya. Kasi si NJ, sir, kamag-anak ko pa. Second cousin ni nanay. Kahit matanda ko lang sa kanya mga 2 taon. Kung tutusin, uncle ko siya. Second cousin ni nanay si NJ. Tapos nakapag-asawa pa si NJ, first cousin ko. Sa nanay. Kay nanay ko. Second wife niya, pamangkin ko sa first cousin. Parang sa pamilya ko lahat yung ano niya. Kaya parang mahirap na kaming nagtatalikuran kung sakali may mga problema. Walang others sa inyong dalawa. Oo. Yun. Pero masabi ko ba na ang simula ng pagbaba mo dahil sa gulo nyo sa ISIS? Sige, ikwento mo nga bakit kadahan-dahan na bumaba na? Naguluhan na rin kasi ako, sir. Kasi parang kumbaga sa katawan, hindi na ang grupo tumaba. Pumayat na. Siyempre, kailangan natin marami. Marami yung grupo. Si NJ, paalis yung ibang kasama, nag-ISIS. Tapos dumagdag pa yung ISIS sa amin kahit kami tumahimik. Yung sa kanila gusto nilang away. Yun ang ano ng ISIS. Away talaga. Away talaga yung sa kanila, sir. Sina NJ, sina FI, hindi man talagang away yung hanap nila. Hindi yung sa ano sir, sa Kurellem, yung gera yung sinabi mo sa actually hindi man kay FI yun. Pag alis nila sa amin sa Makalang, yung maggera doon, kasi pati kami kalaban na. Parang ano na rin sila, parang siguro nakapag-isip na sila, hindi na lang tropa, hindi lang tropa yung kasama nila, pati kami na yung ibang grupo. Kalaban na rin nila. Ayaw rin sila lumapit sa MILF. Kami dating kasama, kalaban na rin. Lalo na ako kasi pinsan ko, pinatay nila. Tapos pumunta na sila ng Bagindan. Paglibat nila ng Bagindan, kung anong pinaggagawa nila doon sa amin, hilig sa away, hilig sa yung mga extortion. Ganon din yung pagdating nila sa Bagindan, ganon din yung ginawa nila, sir. So, extortion. Oo. Kaya pag nung nilusob sila ng tropa, kasali sina FI, kasi doon sila magkampo lumapit kay FI. Actually, mga ISIS mo yung gira doon. Doon sa Kurellem? Oo, sa Kurellem. Tapos rinimpos na lang sila ni FI. Nung umalis sila, iniwanan sila ni FI,
pumunta si FI sa yung sumisip party, pagdating doon, sumunod din sila. Pero hindi yan nag-usap. Hindi man sila nag-usap yan. Pero parang, kung sa akin lang, sir, baka parang mayroon ata bata ni FI at doon sa ISIS, parang nag-kontak-kontak lang. Kontak-kontak. Oo. Kasi kahit saan lumipat sina FI, doon din sumunod yung mga ISIS. Tapos yun na yun. Pagka doon sina FI sa sumisip, doon na kami pumunta ni na NJ, kinausap niyo ko na pumunta kami doon magdalaw kay FI. Yun doon na kami naabutan ng Yung gera. kayo napabakbak. Oo. Pero paano napunta yung ISIS doon kay Isnilon na? Paano sila pagkatapos doon, Marawi na eh. Nung namatay na yung Malaysian, pag namatay ng Malaysian, humalo si Isnilon sa kanila. Kaya si Isnilon magiging ISIS. Nung pagbisita namin yun sa sumisip, sir, yun sa sobrang asal nila ata sa amin. Kasi mag-report man sila kina FI tungkol sa akin. Ginagera ko na daw sila. Hinulukan ko ng M23. Ganun yung mga kwento ng ISIS. Pero nung magkakasama kayo, yung ikaw, si NJ, si FI, nandun na rin si Isnilon sa ISIS noon, grupo niya. Wala pa. Si Isnilon, nakasama rin namin dati, sir. Anong nandun pa? Oo. Wala pa yung grupong ISIS. Hindi, nung dumating yung ISIS, kumalas si Isnilon sa inyo. Oo. Doon na sa kabila. Doon na siya sa kabila. Oo, doon na sa kabila. Pero magkakasama kayo lahat-lahat nito. Nung wala pa ISIS. Nung wala pa ISIS. Oo, yes, sir. So pag ISIS niya, yun na yung simula rin ng Marawi na sila. Oo. Pagdating namin ng sumisip, 3 araw pa lang kami doon dumating kina FI, tumawid na sina Isnilon, papuntang Marawi. Tapos nakapagsabi rin si FI, si Dudes, sabi niya, wala na yan, sabi niya, pag nabutan sila ng gera sa Marawi, 100% kung mayroon sa kanila nakauwi ng basilan. Yun yung sabi ni FI. Which is nangyari talaga na wala talaga Eh siyempre, hindi mo nakakatrebo yan, sir. Hindi mo na area, hindi na basilan yun. Kahit saan ka magpunta, pag iyakan din ang mapuntahan mo. Eh yun, ibang trebo na yun. Ibang level. Yun pala yung naging downfall ni Isnilon, yung pagpasok niya ng ISIS. Yun na, dire-diretso na sila ng Marawi. Kasi nga ayaw nyo dito. Ayaw sa basilan. Kasi kahit sa mga kasama niya, parang walang tiwala. Kasi siguro, kasi malaking reward. Malaki ang reward. Sa mga Malaysian na yon. Oo. Si Isnilon. Isnilon din. Oo. Parang takot na sa hindi na basta-basta yung mga taong lang yan, hindi na pwede mag-usap. So takot na rin siya sa inyo? Takot na rin, ganun din. Kasi lalo na pagka-intindihan siguro sa amin, bayaw ko, pulis. Asawa ng ate ko yung kapitana. Bayaw ko isa, sundalo. Tapos yung iba pa yung mga pinsan namin, alam nila, minsan may nagbisita sa amin, mga PNP, yung kamag-anak, lalo na pag may mga kasalan yan, punta talaga sila yan, magkita-kita kami. Normal ang situation sa taas. So, halos magka-level kayo ni Isnilon? Hindi naman, sir. Mas marami siyang tao? Oo. Pero, magkakilala kayo, respetuhan kayo, alam niya yung mundo mo, kumbaga. Alam nila kami, kilala nila kami kasi hindi na sila kasya sa lugar nila sa Lantawan. Punta ng Bagindan, Sumisip, Bagindan, Albarca. Pagdating sa Albarca yan, sir, wala silang ibang mapatpatan ng area kundi sa barangay namin. Sina Isnilon? Sina FI, sina NJ. Si NJ nga, Limuupas. Pero hindi din yun mag-stay sa amin yan, sa BLED. Makalang. So talagang... Tapos yung mga ibang sa mga gilid-gilid namin, yung mga ibang grupo, yung hindi grupo ng Abu Sayyaf, hindi naman sila nang basta-basta nag-isip ng, itong nakakagulo yung mga yan. Irespeto rin nila kaming nagkakapatid. Kasi alam nila dumating sa amin yung mga yon. So hindi kayo binubulabog din ng MI? Hindi. Bakit nga ba yung barangay nyo ay takbuhan? Dahil? Kasi, ewan ko lang, sir. Kasi, parang welcome man sa amin yung mga, halimbawa, may mga tao na may rido dito sa kabila.
Tapos medyo naipit dito sa Tuburan. Kasi side namin, sir, si nanay taga dito man, hindi taga doon sa Albarca. Tatay lang namin ang taga doon. Minsan yung mga kamag-anak ni nanay, pag ano sila, ipit sila dito, punta sa amin. Alam mo na yung sistema ng basilan, patayan, gira kahit sa mga maliit na problema. Minsan ganun yung karamihan. Punta dito, tapos doon sa amin mag-stay. Parang sa amin, welcome. Welcome. Yun yung, anong barangay? Barangay Makalang, sir. Makalang. Sityo ng Buelibi. Yung pala yun. Kumbaga yung mundo nyo, dyan din ang pahingahan ni na Isnilon Hapilon. Yes, sir. Lalo na pag gusto nila, hindi pa kami na sa Abu Sayyaf, hindi pa. Kahit wala pa kayo sa Abu Sayyaf, doon na sila. Pag pumunta sila ng Tuburan, siyempre, ang layo yun. Sumisip. Sina Rajmil dati. Layon si Rajmil, punta kay FI sa Bagindan. Tapos punta naman sina FI, pagpunta doon, magsabay na sila lahat yan. Nag-stay ng mga 2 night, bago tumuloy ng Tuburan. Ganun. Pag uwi naman, galing doon, ganun pa rin. Parang sanctuary talaga kayo. Sanctuary nila. Sanctuaryo nila. Kumbaga, yun yung... Tambayan nila yung area. Tambayan nila. Siyempre, alangan naman sila na yung parang tataboyan mo sila na tao, pusa nga, hindi natin na pwede ng tao pa kaya. Yan ang Kaya magiging napa-in-love din kami sa kanila kasi mga magagandang yung pinakita. Tapos, minsan nagbigay rin. Kagaya na yung pinunta natin kanina. Yan. May kaunting bigay din sa inyo. Oo. Ganun talaga yun. Tapos, minsan, pag si brother ko, alam mo yung brother ko na hindi kagaya nila maluak yung connection. Hindi marunong kagaya nila mag-racket yung gumagawa ng mga ganito. Magkapera. Oo. Yung brother ko wala. Minsan, dalawa yan yung nabigyan ng baril, sir. Na FI. 14 at saka 16. Oo. Doon mo lang. Ganun lang yung mga suporta sa inyo. Oo. Tapos iba na yung tinatanong kung sino may pamilya, yung binibigyan. Pero hindi naman lagi yun, hindi naman yun. Minsan-minsan lang pag magkapera sila. Yan ang nag-share sila sa amin. Ganun yung... Sige nga. Kwento na natin yung pagiging SB mo pagkatapos mo ng college. Pagkahugo mo. Yes, sir. Yung ako, sir, 2017 magbaba na ako. So, nag-stay ako sa Sumisip. Hindi, ganito yan. Nag-negotiation sa akin si Doc Jawad, Mama Doc. Kasi sabi ni Mama Doc, kasi alam niya naman yung lahi namin Tausug. Alam niya siguro yung kwento, yung mga sa amin. Kamag-anak na daw ako. Hindi na natatakot ngayon magsabi na kamag-anak ako kasi lumabas na. Wala na. Yun ang sabi. Tapos, hindi, ang tanong, ba't ka lumabas? Anong major decision na yun? Naisip ko na, sir, una-una doon, narinig ko na yung balita, narinig ko ng news na pwede na yung mga ASG nagbalik loob. Sinasabi na ni Pangulo, former Pangulo ng President. Tapos yun, pag sabi niya na pwede na, tinatanggap na kami nagbalik loob, naisip ko na para paaralin ko yung mga anak ko. Kasi marami akong anak, sir. Nung pagbaba ko yun, 7 na. Ngayon, 12 na. Ang anak mo? Oo. 5 na yung natagpuan ko sa after ng pagbalik loob ko. Kasi Tapos yun, sir, na tambay pagbaba ko, sabi ni Mama Doc, Ibs, kasi pag may problema yung mga anak ko, sir, sa kanya tumatakbo yan ang asawa ko, sa klinik. Kasi saan humingi ng pera, pangbayad, wala. Libre. Tapos minsan, sa ginagawa ni Mama Doc sa akin, ilibre yung anak ko, ilibre yung hospital ng yung isang beses, magsabay 3 ang anak ko, sir. Sila, ano mang tawag, yung chicken pack. Sa kanya talaga pupunta. Tapos, minsan parang nahiya rin ako sa kanya ba. Kung may advice siya, hindi ko sinunod, ikakabuti naman sa akin. Baka sa isip ko, pag hindi ko sinunod to, pag
pag may problema ako ulit tungkol sa mga anak ko, baka hindi niya ako pagbigyan. Yun ang pumasok sa akin. Sabi, tumawag, Ibs, ano ba yan? Nagbalik loob ka na. Kasi pag may problema rin ng mga anak mo, sa akin lang napupunta. Pag nakababa ka yan, lalo na kita tutulungan yan. Kung ano yung mga ganito, ganun. Tapos, yun, parang yung last na patago-tago ako, sir, kasi alam mo naman na ano, hindi na ako nasa area, sa area na ako ng tao. Sumunod yung ano ko, yung nanay ko, tandaan masyado. Doon magsabi sa akin. Sabi niya,